Okay, mga brothers and sisters nga nagtanaw karon na ini nga video. Okay, naanapod tayo tubagon karon nga usa ka pamahayag sa usa ka defensor sa INC ni Felix Manalo, no? Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Usa sa ilang mga defensor nga ang iyang Facebook account nga gigamit sa pagdepensa, pagpanalipod sa INC, ang Facebook account Latigo Umandam. Okay. Muna'y usa sa mga defensor sa INC, no, ni Felix Manalo. Atong tubagon ning iyang pamahayag karon nga inyong madungog, makita dinhi ini nga video. Ato siyang paminaon. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Sa panig pa kayo ng dating ngayon. Mayroon na naman akong nakitang post sa isang kaibigan natin, no? Linawin ko yan, ha? Kaibigan, hindi kaaway. Maaaring magkaiba ang pananampalataya namin, pero kaibigan ang turing ko sa kanya. Masamang makipag-away sa Facebook. Yan. Itinituwid lang natin siya kasi nagre-reklamo sa atin. Hindi ko daw ipiniplay yung buong video niya, pinutol ko daw. Ang gusto kasi niya, ipi-play ko yung buong video niya, ang haba-haba pa naman. Samantalang ang pinaka-main topic lang doon na pinag-uusapan namin, na hindi kami nagkakasundo doon sa puntong yon. Yung taratang niya sa akin na sinabi ko daw ang ganito. Kaysa dili pa nato ipadayon, no? Pag-play ang video niya, ako sang tubagon to kay malimot niya ako. Nag-ingon siya nga kay nag-ingon manggug ko sa miagi nga kana bang sa iyang video nga gipakita sa iyang response po tubag sa akong video. Ako kunong gipasabot ato ga video nga wala niya giplay ang tibuok. Mao kuno na iyang gipasabot ba nga gusto na kong i-play tong video na ko nga taas. Dili na mo'y akong buot ipasabot. Maklaro man ato nga video, bisan pag iyang i-review to, kato nga video na ko nga nagkomento siya. Ang akong buot ipasabot nga dili niya putlon ang context ato nga part sa iyang gi-play. Kay katugong iyang gi-play, giputol niya nga naputol ang context. Wala ko moingon nga iyang i-play ang tibuok video kay taas gud to. Ang ako lang buot ipasabot nga iyang giputol kay kadtong iyang gi-play nga akong gitubag, iyang giputol akong tubag nga wa pa matiwas na ko og explain o pagtubag. Dapat kung magkomento siya sa akong gipahayag, inigtubag niya sa akong gisulti, iyang itibuok og basa or play ang video, diin motoy iyang motoy akong gitubag, ay siya mag-comment. Ang gipakita niya nga video, mura man og ang ako kunong gustong i-play ang tibuok video. Wa ko moingon ana. Ang akong bot ipasabot niya nga dili niya putlon kadtong bahin o part atong tubag nako sa isyu nga among gi-diskusyonan. Kay ang iyagong play agbahin raman, wala man niya tiwas to nga portion diin gitubag nako ang iyang pamahayag. Kay murabag nahulog ba nga sa akong tubag, part ra ang iyang palabas, iyang gipakita nga wala ma-apil tong sumpay nga apil sa akong tubag. Sa to pa, dili maayo pagkaputol niya, pagka-slice. Dili man kumusupak nga kung mukutlo sila og mga quotation sa mga libro namo or mga pamahayag namo. Dili kumusupak nga kanang dili tiwason or kanabang putlo nila. Pero dapat ang context matibuok. No? Kay dili man pud palitan magkutlo sila libro. Dili man pud lang along og basahon po nila tibuk libro. Dili ang ilang kutloon kadto rang part nga ilang komentaryohan.
nga dili mawala ang context. Maupod, ang buot na akong ipasabot nga, iya manggong giputol ang context sa akong pamahayag sa akong tubag. O, mao na nga, kadtong nagtan-aw siyang video, kung wala kahibalo sa akong part, sa akong side, makaingon, ngano mapud to? Ngano mapud nga ipa-play man kuno nako. Tibok man ko magpasabot anang ipa-play nako tibok video kataas ato. Ang akong buti ipasabot nga ang iyang i-play kadtong part, tibuok part nako sa tubag. Kay naman dito akong tubagod. Siguro di man to kay maabtan pud og taas kayo, no? Katuro nga portion. O na, pwede putlo niya pero dili unta maputol ang context sa akong tubag. Kana ba? Kana bang kay kung mutubag ko ta din, idili niya kuhaag base ang tibok na kung tubag sa iyang pamahayag na dili manggod na siya makita. Ang logic niya, ang positive outlook sa atong tubag kung putlon. Di ba? Kay naa may tubag na to nga dili nimo siya madala o usa ka sentence lang. Ibutang ta lang. Gitubag na ko tug 5 ka sentence. Kuan lang ni siya, sample lang ni, pananglitan 5 ka sentence. Motoy naa didto akong tibuok tubag. Unya ang iyang gi-play or iyang gipakita nga iyara pong gikomentaryohan ang usa lang ka sentence or duha ba. So dili nimo matibuok. Mao na akong buti pasabot. So mao na latigo umandam no. Na kung magkuan gani ka, magkuminto ka sa tubag sa amo pod nga side, kana mo imog yung punto riyahon. Dili kay imong putlon ang context. No? Dili ko moingon nga tibuok gyud video na ko imong i-play. Dili ko mo kuha na kay na may maghimo kog video nga hasta 3-4 ka topic akong may isgutan na lang imo nang i-play. So depende ra pud na sa part nga imong komentaryuhan o tubagon. So kato ra pud nga portion. Kay aron dili ma-half truth, makulangan ang mga viewers nato kung mag-analyze, magtimbang-timbang sa atong tubag-tubag. Okay. Maayo man na itong gibuhat no kay dialogue man eh. Kay kung monolog ra usari mag-istorya, posible nga mahikawan tas tibuok ka matuuran sa usa ka isyong gisgutan kung usaray mamulong. So kung naatay topic, then mo pahayag ka, then tubag-tubag ka diri sa atong gihimo sa Facebook, pinaagi og video. So madungog nila ang akong side, madungog po ang imo. Nga makuha ang tibuok context natong duha. Dili murabag na matabunan. Mawala na ang akong ikasulti ana nga pamahayag nimo. Ako sa ning tiwason no, iyang video. Basig na pa tayo magkumintuhan na ni. Tapos idini-deny ko sa ibang video ko. Tapos inamin naman niya. Yun lang ang pinakapunto doon. Pero yung ibang mga paliwanag niya sa video niya na pangangatwiran na lang yun. Di ba? Hindi ko pwedeng i-play yun kasi mauubos yung buong oras ko sa content ko na video na lang niya ang papanoorin natin. Sakto iyang gi-istorya. Mo man po akong buot ipasabot nga, wa ako magpasabot nga ang tibok video i-play niya. Katura nga portion nga kung mutubag ko, ang context ato dili maputol. Katura kay na ako manggong na matikdan nga putlo niya sa wa pa ko kanabang tibuok sa pagtubag. O pananglitan, 5 kato akong giingon ganina 5 ka sentence akong tubag nga para masabtan ko. Nya kay unsaon nga agduha man ka sentence yang gi-show. So nakat buta pa ipasabot ang context sa akong tubag na putol. Dili ko mo pugong niya nga putlo niya, dili niya tiwason ng video basta ang context lang sa akong pamahayag dili maputol. Mao na ang but na akong ipasabot. No, nasa kanya na yon. Pero ang pinaka-main issue doon, yung paratang niya at inamin naman talaga. Okay. So, mao to. So, mabura man po to. So, maora to akong tubag atong iyang giingon nga ako ko nung gipasabot nga gusto na ko nga i-play niya tibok video
wa ko mo pasabot ana. Akong ipasabot katurang context sa akong tubag nga iyang gikomentaryohan, dili unta niya putlon ang context. But na ako ipasabot nga ang context, tibuok na akong context sa akong pagtubag ato, dili maputol. Kay kung maputol, makuwaan. Okay, dili tibuok na manggali ka nang sa mga debate nga panalitan. Patubagon kag yes or no. Then dili nimo kaya nga mapamatud-an og tubagon lag yes or no. So imo gyud imong suportaan gyud nimo og kanang explanation, di ba? Bisan pikas-pikas na po na kay na may mangutana og patubagon lang kag yes or no, then dili ligon ang imong pagtubag kung dili nimo i-explain. So kinahanglan imong i-explain para masuportaan ang imong yes or no. Yan na. So importante ang explanation. So mo na nga ang akong gihangyo niya, no, mga nagtanawan ng video ron, nga kung mukomento siya, mutubag siya sa issue nga akong giluwatan, gipamahayag, dili unta maputol ang context. Pwede niya putlon ang video, kailang-alang i-play niya ang tibuok. Pero katurang part sa akong tubag, atong issue nga iyang gisgutan, yung gitubag nako, ug unsay akong tibuok konteksto atong tubag, dili unta maputol. Bahalag tulo ba ka sentence o part, basta dili maputol ang context sa akong tubag. Kay kung iyang putlon, dili man ma-plaster ang akong side, no? So mura ra man ka aniana og nagtubag lang ka sa akong statement nga wala nimo gi tibuok pagpakita unsa akong statement. So murag mahulog dayon nga kuan kana bang sana kulang mahap truth na. Okay, dili matibok. So biya na to na dito ta sa lain na po atong i-play ning mahitungod sa pangalan na po ta ani. The name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishop assembled unanimously decided upon this official name. Ito na yung official name ninyo. Nakakatoliko, lalo ka na, Pastor. The Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ito pala yung official name nila. Jared. Pakita nga natin ulit, Bromidan, ano yung sabi ni Pastor na official name daw nila? Palagyan mo muna yung sarili mo. Sabi ni Pastor, balik mo konti. Ang official name nila, dun sa may pinakita niya kanina, bago yan, ayan. Itos ng iglesia na kanyang itinayo. Pero sa kasalukuyan, ang opisyal na pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoon sa Kristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Boss, ay tanggal mo yung, ayan yung kanyang official name, ayon sa kanya. Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, Roman Catholic Apostolic Church, pag in English yan. Ang sample niya, Roman Catholic Apostolic Church. Yung nasa aklat nila, ano sabi? The Holy Catholic Apostolic Roman Church. Magkaiba. Di ba? The Holy. Wala yung Holy. The Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pero anong argumento kanina ni Pastor? Dahil descriptive name, hindi yun official name. Alam po ba ninyo, may kadugtong itong aklat na ito? Ayun o. Babasahin natin ulit ha. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. Come on, Jared. Yari. So yung palang Holy Catholic Apostolic Roman Church, ano lang rin pala yun? Descriptive lang din. So paano kawayan yan, Pastor? So kung ang argument po, descriptive name, hindi official name, katulad ng salitang Iglesia ni Cristo, edi kontrahan ka na dito sa sinabi mismo ng pari mo. Official name pagkatapos descriptive
descriptive lang din pala. Kaya napakahinang argumento at yan pa lang, busted. Nabusted natin si Pakbuster. Tandaan niyo po ang tinatalakay, ang Iglesia ni Cristo nasa Biblia, hindi nila matanggap. Pero Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nawala sa Biblia at inimbento nila, yun daw ang official name. Okay, ato ning tubagon inod gabalik-balik ra man ning issue. Okay. Naadi sila gitubag atong pamahayag pod sa usa ka depensor katoliko pod katong na YouTube nga Pakbuster na ilang gitubag no. Agi aning official descriptive name of the church no nga the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Then nagisgot pa gyud tuog na may usa ka katong gipadayag nga wala giapil ang holy. Diretso lang og Catholic Apostolic Roman Church. Okay. Now, depende na siya sa reference. No? Kay na may ubang reference good nga dili na lang ibutang ang holy nga description kay dili manggod na siya debatable. Kay bisan pa og bisan unsay imong relihiyon basta nagtuo ka og Biblia, dili gyud nimo supakon nga ang usa sa ilhanan sa matuod nga iglesia o description o timailhan holy o balaan kay ang founder balaan man holy man gani na hisgutan po na ni San Pablo sa 1 Corinto 14:33 nga ang iglesia nga tinuod yun nga gisugdan ni Kristo gitawag niya Church of the Saints, iglesia sa mga santos o iglesia sa mga balaan. So mao na nga kung dili nato ibutang ang holy, implied na basta church gani, basta iglesia gani nga gisugdan ni Kristo, bisan pag dili nimo ibutang ng word o description nga holy, sabotable na implied na nga holy o balaan ang iglesia nga gitukod ni Kristo. So depende ra po na siya sa mukot kung i-appeal niya tong itibuok yun niya, i-appeal niya tong description nga holy, okay gyapon. Pero kung dili na lang ibutang, siguro pag save sa space ba sa sulatanan aron dili kay mutaas pares anang maghimo ka og kanang title sa usa ka news ba na may uban nga dili sila anang taas mubuon ra gyud. So kung mubuon nimo, so di na lang nimo i-appeal tong ubang mga litra, basta importante nga masabot nga naara po diha. So bisan pag ingnon nga Catholic Church, ang gipasabot ana siyempre kadtong gisugdan ni Kristo nga balaan. Pero napoy mga libro o statement nga kumplituhon yun. Basta nang na may libro nga Catholic Church ra ibutang, pero ang gipasabot Roman Catholic Church. Gani dili lang kay kuan kining Roman Catholic Church napay apostolic, di ba? O kung i-appeal pa gitong usa para makumpleto, i-appeal tong holy. So bali kung kumpletohon, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Karon ang gustong ipalutaw sa INC ani nga video nga nganong kana may himuong descriptive name sa iglesia nga wala man na sa Biblia. Now, kanang pag-ingon nga wala na sa Biblia, depende po no na siya sa translation. Kay kung maghisgot tag mga translation sa Biblia na may literal na apoy paraphrasing. Now sa paraphrasing siguro na ay mga translation nga ibutang na. Awahin na po hinoon. Dili na ingon nga karaan nga panahon sa mga apostol, wala gyud. Kanang mangutana gani sila sa Katoliko nga maingon sila nga asa man mabasa sa Biblia Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kana gud nga pangutana no, kung ato yung aninawon og ayo, misnomer na siya nga question. Unsa may misnomer? Kana bang dili angay ipangutana? Nonsense. Nganong nonsense nga pangutana? Kay unang-una, wala gatudlo ang Iglesia Katolika o Apostolika Romana officially nga mabasa na litra por litra sa Biblia. Mao na nga
Kung naa gani mga debate, mangutana ng INC anang pangutana nga, asa mabasa sa Biblia, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ako, as a debater, as an apologist, defender sa Catholic faith, ako manggunang gi-analyze ba? Nganong ipangutana man na, nganong pangitaan man nila ang Katoliko ana, ngawa man nagtudlo ang Katoliko officially nga mabasa na litra por litra sa Biblia. Tingali mo ingon sila, nganong man lagi itong ilang usa ka debater, na man lagi Biblia nga iyang gikutlo, Roman Catholic Church, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kato, gibase po to sa translation sa Biblia nga paraphrasing. Siguro, kadtong ga-translate atong Biblia, iya nang gi-quote kadtong statement sa First Vatican Council sa dihang na-symbol ng mga descriptive name niya nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So kay ang iglesia nga gisugdan ni Kristo, gibutangan mag-description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church, mao na human at niadtong 1870 First Vatican Council. So kahibalo na siya nga ang iglesia ni Kristo ang gisugdan ni Kristo nga tinuod, naa na siya description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mao na nga sa paraphrasing nga translation gibutang to. Pero wala ta mo claim nga naato sa mga karaang hubad o gibase gito sa nga literal translation sa Greek, wala na. Wala gyud kay bisan akong mga Biblia wala man gyud na di man gyud na mabasa ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kanang translation kung naa man na siya, ako wala man koy ubad ana. Katong CFD nga kauban namo nga nikutlo ato kay naa siya ato nga translation. Kani mayon sila nga tampered kuno to. Now ako dili po ko makaingog tampered kay wala ko to mahiling. Ngani katong debate sa Bohol, wala man gyud to siya kanang evidence nga tampered to. No? Naalang sila gipangpakita nga murag lain-lain nga na, pero wala gid to mahukmis moderator nga tampered to. Okay. Now, so kay wala man to mahukmi nga tampered to sa moderator or any judge ba kung naamangali judge ato. So, mo sustain to, no, nga translation kay ang ilang debate god ni atong higayuna sa Bohol, wala man nagbawal kung mogamit bisan unsa nga hubad. Wala man sila'y rule sa debate ato nga dili pwede mo gamit og bisan unsang hubad. Sa ilang debate allowed mo gamit bisan unsa nga hubad. Sa ato pa apil ang paraphrasing. Kung ang akong kauban ni kutlo ato nga translation, allowed to kay ang ilang debate pwede man makagamit bisan unsa nga hubad, whether paraphrasing or literal. So ana man gud tong question, asa mabasa One Holy Catholic Apostolic Roman Church? Unya, wala man sa rule sa debate nga dili mo gamit og paraphrasing translation. So sa ato pa, ang akong kauban, pwede mo kutlo atong paraphrasing nga na ato. So kung naay gahubad og ingon ato, wala man ko anang hubara, akong kauban naaman siya ingon ato nga hubad, iyang gikutlo. Nagtuo ko, gibase to atong First Vatican Council nga naanay description ng iglesia nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church, referring sa church report nga gitukod ni Kristo. So mao na. So mao to nga sa paraphrasing giklaro niya nga mauna ni ang description ron sa tinuod nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. So mao to nga actually kanang gipakatap sa iglesia ni Kristo nga tampered kuno to, wala man na ma-prove nila. So kaysa paraphrasing good translation allowed bisan kinsa nga mga mag-translate kung unsay iyang nasabtan sa matuod nga iglesia, pwede niya ibutang dito, i-paraphrase niya. Pero kung naay kanang rule sa debate nga dili pwede mo gamit o paraphrasing, so dili jud ka mo gamit ana. Pero sa ilang debate wala may balao dito nga dili pwede mo gamit o paraphrasing translation. So mao na. Dayon akong iklaro nga kanang mangutana gani ako ni siya bang kaning approach ba sa pagtubag. Kung naa gani mangutana nga asa mabasa sa Biblia One Holy Catholic Apostolic Roman Church, misnomer na nga pangutana, dili na ang ipangutana kay unang-una wala magtudlo ang Katoliko officially nga mabasa na.
Wala. Ikaduhang punto, nganong misnomer na tungod kay kanagod nga description na asimbol na niadto lang 1870 First Vatican Council. So, logically, reasonably, nganong pangitaon man nimo na nga kanang description na One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nga kahibalo naman sila, gani na kutluo na nila sa pasugo. Kana nga description na asimbol na niadto lang 1870. Referring rapod sa Iglesia ni Cristo nga naa sa Biblia. No, kaya ingon ni mangguna. Nganong One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Bisag nila na ibutang ng one kay usara man yun kay Iglesia. Kanang holy. Kanong holy? Unang-una, gihisgutan na ni Pablo nga ang Iglesia holy. Unang Korinto 14:33, Iglesia sa mga balaan. Holy. Dayon, nga nung Catholic, tungod kay naghisgot si Kristo nga ang balay niya, ang balay sa Dios, taugon og alang sa tanang kanasuran. Asa man na mabasa sa Marcos 11:17. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran, universal. Sa ato pa, Catholic. Kay ang but pasabot anang Catholic, universal. So mao na. So gilitok ng Kristo ang ana, ang buot ipasabot nga tawgon ang balay sa Dios og lukop o universal alang sa tanang kanasuran. Nganong kana siyang apostolic tungod kay unang mga sakop, mga apostol. Efeso 2:20, gipasabot na. Unya, gideklara na niya itong Council of Nicaea 325 AD. So Holy Catholic Apostolic. Then, kana pong Roman, sa Council of Trent, niya itong 1546, gibutangan og description nga Roman, kay ang sentro sa Iglesia na naman sa Roma. Kay gipasabot man gud ni Kristo nga ibalhin ang sentro. Mateo 21:43 nga ibalhin kuno sa laing katawhan o sa laing lugar. Unya, layo kuno na dapit, layo kuno na sa Jerusalem, nasa buhat 2:39, layo nga dapit. Then kanang lugar nga layo nga dapit, 22:21, lugar sa mga hintil. Unya, mutakdo gina sa Roma kay kanang Roma, lugar man sa mga hintil. Unya, kung klarohon dyan nato, ug unsa ginang lugar nga balhinan sa sentro nga gipasabot ni Kristo sa Mateo 21:43, nasa 23:11 sa Book of Acts nga nag-ingon si Jesus Christ ni Paul nga, Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Timan mga igsoon nga namina maning video nga ngano kaha nga sa tanang mga lugar nga naabtan sa Iglesia nga gitukod ni Kristo, nganong ang Roma maoy giparalel sa Jerusalem diin nasugdi ni Kristo ang Iglesia, no? Kana nagpasabot nga tungod kay Roma ang gipasabot ni Kristo nga balhinan sa iyang sentro, nga iyang gipasabot sa variation nga gipasabot niya sa Mateo 21:43. Sige, mao na, Roma. Natuman ba yun sa Roma? Nasa Roma 1:6 hangtod sa 8. Nga ang Iglesia ni Kristo kunong tinuod nga naabot sa Roma, ang pagtuo milanog na tungog sa tibuok kalibutan. Actually, ni ato higayon na wala pa magito kalukop sa tibuok kalibutan. Pero si Pablo nakaambit magog prophetical words kay apostol gud siya. Mao na nga kadtong iyang gipamahayag, prophetic to nga kadtong Iglesia ni Kristo nga pagtuo nga naabot sa Roma, mo lukop to, sa ito pa, mo katoliko. So mao to, unang natuman dito sa Roma, nga nabalhin ang sentro dito, kay dito man nagmabungahon pag-ayo ang Iglesia. Meaning, daghang kaing nakabig sa pagkakristohanon dito sa Roma, bisan giluto sa mga emperador, sama ni Emperor Nero. Nga, gani sa history, ang uban na sulat sa Biblia, wala na gani. Sulat sa Biblia ang martyrdom of Paul dito sa Rome. O Peter, sumala sa history nga wala na masulat sa Biblia, nga si Pablo o si Pedro na martir kipatay dito. Ubos sa pagmando ni paganong emperador nga si Nero. Sila giihaw sila dito sa Roma. So, nabisan pa sa mga panglutos nga gihimo sa mga paganong nga emperador.
nagdaghan ang mga na-convert sa pagkristohano dito sa Roma, mao na nga nabalhin yun dito sa Roma ang sentro sa iglesia. Mao na nga ang pangkalahatang pamamahala naa na sa Roma, dili sa Pilipinas. Di ba? Ang central office sa INC ni Manalo na mas Pilipinas. Unya sa Katoliko, Roma. So, ang Roma mo'y biblikal. Nga naman, kay sa Mateo 21:43, nagpasabot si Kristo nga ibalhin ang sentro sa layo. Kuno buhat 2:39, gipasabot layo na. Dayon, lugar sa mga hintil, buhat 22:21. Dayon sa 23:11, sa buhat, sunod na nga chapter sa 22, di ba? Kanang pag-ingon nga lugar sa mga hintil na, kana nga layo nga dapit, sa 22:21 mo na, sa Book of Acts, o sa buhat, o gawa 22:21. Pagkasunod chapter, giklaro na yun ni Kristo unsang lugaran na nga, lugar sa mga hintil kuno nga layo, nga dapit. Nasa 23:11, Roma kuno na. Pag-ingon ni Kristo ni Pablo, Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. So Roma. Unya, timan katong sa Mateo 21:43, kana nga lugar nga balhinan sa sentro dito magmabungahon pag-ayo, meaning makabaton og daghang conversion sa maong lugar. No? Basahan ninyo Mateo 21:43. Pagakuhaon ng gingherian dito sa Jerusalem, o igatugyan sa katawhan o sa ubang hubad sa laing lugar o sa laing nasod sa King James Version. Mao na nga Roma ang gipasabot ni Jesus Christ. Yan natuman ko dito sa Roma. Mao na nga ang sentro na nasa Roma. Mao nang gibutang, gidugangan og description isip ilhanan nga Roman ang matuod nga Iglesia ni Cristo sa Council of Trent. Dayon dili man na kay kana bang buot-buot lang sa mga obispo nga walay gibasihan sa Biblia. Gani, kung tawgo na to nagbuot-buot lang, gama-gama lang na, nga description sa mga obispo, ato nang dawaton kay tinuod mapod, pero dili na nila mabuhat kung walay instruction ana nga mabasa sa Biblia. Naa sa Jeremias 31:21. So kini may wala mahibaw o kung nakahibalo sila, ila lang i-ignore nga ang pagbuot-buot sa mga obispo, pag-asimbolan ng mga descriptive name, mga ilhanan, mga marka, dili na kay mugna lang sa mga obispo nga walay gibasihan o nga gipadaya, gi-reveal sa Ginoo. Asa man ang mabasa? Nasa Jeremias 31:21. Nag-ingon diha nga, butangan kunog mga description o mga palatandaan o mga ilhanan ang daan o dalan. Ang dalan kuno butangag mga description o ilhanan. Importante man na kay, for example, mo agi kas usa ka dalan nga mo pay pag-agi nimo. Para hindi ka mawala inigbalik, butangan yun nimo nag mga ilhanan. Kay mo man na imong timanan, aron di ka mawala. So importante ang mga ilhanan, mga description. Unya, nganong ma-apply man nato sa iglesia? Kay kanang dalan god nga giingon diha nga butangag description o mga ilhanan sa atong pagtuo Kristiyano, kanang dalan diha mo man si Jesus Christ. Unya, ang iyang iglesia kay iya mang lawas sa ato pa dalan pod. Mao bitaw sa 24:14 ba to kung ako malimot sa Book of Acts, gitawag og dalan ng iglesia. Sa ato pa ang iglesia ni Kristo dalan na sa kaluwasan tungod kay mo man na say luwason, di ba? Efesos 5:23, ang iglesia nga gitukod ni Kristo luwason, di ba? Sa ato pa nanglan mag-iglesia ni Kristo gyud ka. Pero katong iglesia ni Kristo magisugdan gyud ni Kristo, dili nang kag Felix Panalo, di ba? So mao na nga dalan ang iglesia ni Kristo. Unya butangan man kuno og description, ilhanan. Sa to pa dili day igo ng name tag nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Ako pong butangan og iglesia sa Dios kay defindi man guna siya og unsa nga bersikulo og unsa nga hubad. Kay kana lang buhat 20:28 duha man nakahubad na katungkang George Lam sa Iglesia ni Cristo o Church of Christ kung ako masayop, no? Dayon pero moadto ka sa King James Church of God man pod. Ngano na kay bisag asa ana puros na insakto. Kay ug mayon kag Church of God, God man po si Jesus Christ.
Ambot lang ng INC, kaya mas lang mo nga God si Jesus Christ. Na hinon, separate topic ng pagka-Diyos ni Kristo. So, mauna nga, ang imong translation nga gamiton, ma-Church of God man o Iglesia ni Kristo, basta gisugda ni Kristo. So, bisan asa ra na ang atong gamiton. Unya, kana laging Iglesia sa Dios o Iglesia ni Kristo, dalan na. No, dalan. Kay si Kristo mao man ang dalan. Nya ang Iglesia, lawas man niya sa tupad dalan pud ang Iglesia. Unya, kung atong kuwaag katumanan, kadtong Jeremias 31 nga ang dalan butangag description, butangag ilhanan. So, ang INC ni Manalo wala katuman. Kay wala man nila butangig description. Ang Iglesia ni Kristo. Wala nila butangig timailhan o mga marka. Ang ilarang gyud name tag ra gyud. Oh, kay kung mauwat ka, Iglesia ni Kristo mabasa sa Biblia, so tinuod ni amo na kulang man ha. Kay ang Biblia nagpasidaan naman, nagsugo man nga ang dalan butangag mga ilhanan, mga description ngano na. Kay ang name tag gud nga Iglesia ni Kristo, sama na siya sa kwarta kanang 100 peso bill, 500 peso bill, dili ego ang name tag. Ang mga authorities anang paghimo og kwarta nga ang Central Bank, magbutang na sila description mga timailhan unsa may hinungdan nganong butangan sa Central Bank og mga description o mga ilhanan, para di ta mapiki. Kay kung name tag ra, sayon ra man awaton. Sumaw na nga kanang INC, Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo, dili gina mao ang matuod nga iglesia, kay wala nila sunda ang gimando sa Biblia nga kanang dalan, di ba ang dalan sa atong pagtuong Kristiyano, si Kristo man, ug ang yang iglesia, kay lawas gun yang iglesia. Nya, kanang Jeremias 31:21, gasugo man nga kanang dalan butangag description o mga timailhan para dili ta mapiki. Kay ang name tag, dalan ko ng Iglesia ni Kristo. Unya, kay butangan man kunog description. Kay kung dili nato butangag description, na unsao man nimo pag-ila sa piki og dili. Nga kung ibase lang nato sa name tag nga may mauwat. Diba mo, uyon man po sila nga dili tanang gadag nga lang Church of Christ tinuod nga iglesia. So naan na mga timailhan. Nya ang pangutana pod, kinsa man ang mubutang og description, kinsa man pod ang mubutang og ilhanan. Siyempre kadtong mga naa sa authority. Kay parehas bitaw sa atong kwarta ang makabutang og description o mga timailhan ang Central Bank man. Nganong Central Bank raman kay sila may naay authority. Nga karon sa iglesia pod, kinsa man pod ang naay authority nga mubutang og description, dili bisan kinsa. Kadtong gitagaag authority sa Dios. Kinsa may gitagaag authority sa Dios diri sa Biblia. Iklaro ni Kristo mga apostol. Di ba mga apostol? Mao na nga ang mga sulti-sulti, mga pahayag sa mga apostol diri sa Biblia motuota. Dayon karon ang pangutana, kinsa may nakapanunod sa authority sa mga apostol? Kay importante man Kay kung kinsay nakasunod sa authority sa mga apostol, naa na po nila ang authority. Di ba? So, kung naapay wala mabuhat ang mga apostol sa ilang panahon, dayon buhato na sa musunod, kay paras God sa Old Testament, ang wala mahimo ni Moises, ang mga musunod ng propeta or suguon sa Ginoo mao na po'y mohimo atong wala mahimo ni Moises, di ba? Giba gitagaan mag-authority ni Kristo ang mga apostol. Ang wala mahimo sa mga apostol, himuon sa ilang mga sumusunod. Di ba? Parasaan ng hukom, pag-canonize. Unsa man ang pag-canonize, pagdeklara. Pagdeklara sa New Testament nga 27 books lang ang atong officialist. Wala man na mahimo sa mga apostol sa ilang panahon. Di ba? Wagi mabasa sa Biblia. Sa panahon sa mga apostol, wala pa sila human daan nga nag-compile na nga New Testament. No? Ikatong scripture nga ilang kutlo-kutloon ang Old Testament pa man to, wala pa may humandaan nga kanabang New Testament. No? Kasi atong nahibawan, ang nag-judge, ang naghukom, no? Pila kabasahon ng New Testament, mga obispo naman, mga successor naman sa mga apostoles, no? Sa Council of Rome, ang iglesia na gihashasan, no, sa mga obispo, ang mga sinulat sa mga Kristiyanos gipilian ug unsay i-appeal sa New Testament. O kana ra yung 27 books. Unya, bisa na mga Protestante, Iglesia ni Cristo, Sabadista, muuyon sila sa Katoliko, ana.
Kinsa may gadeklarar ana, kinsa may gabuot ana nga kinirang 27 books, mga obispong Katoliko. Nya, sa panahon sa mga apostol, wala pa na sila ka-decide, ana, wala pa sila mag-canonize, ana. Sumuo ni dapat huna-hunaon sa mga dili Katoliko. Kung walay authority ang mga obispo, nganong niuyon sila nga kining official list sa New Testament nga 27 books, mao ni official. Di ba? So kung atong ayuho na ay nato dawato na nga tinuod na nga 27 books gyud ang official list sa New Testament, ang gilamdagan sa Espiritu. So ato sang dawaton ang authority sa mga tao nga gasulti, ga-canonize, gideklara ana kinsa man mga obispong Katoliko. Kay ang mga apostol wala pa man nila mahimo silang panahon. Kana galing pagbutang og numero o chapter o verse sa panahon sa mga apostol wa pa sila kahuna-huna ana. Di ba? Kay sa history sa panahon sa mga apostol ang ilang scripture katupang Old Testament kay wala pa lagi New Testament compilation. Kay nagsulat-sulat ang mga apostol diya na sa mga 40 AD pataas nya wa pa gyud na magparehas nya human galig suwat gituhuan kanang Book of Revelation mga 100 AD na or 90 to 180 suwa na magparehas. Sa ato pa sa unang siglo wala pa gyud mahukmi, wala pa madeklara sa mga apostol unsang mga libro ang i-appeal sa New Testament. Unya sa history klaro man na sa Council of Rome 381 na desisyonan sa mga obispo. Asa man gikan og authority ang mga obispo sa paghimo ana katong ilang council pagdeklara. Siyempre, ag authority nga gihatag ni Kristo sa mga apostol nga nagvalidate sa ilang council, unang council sa Jerusalem. Di ba nganong aprobado sa Diyos tong Council of Jerusalem? Kay naaman gihatag ni Kristo, gihatag sa Diyos ang authority sa pagdili o pagtugot, binding and loosing sa Mateo 18:18. Mao na nga katong council sa mga apostol sa Book of Acts, Acts chapter 15 valid to ug unsa ilang mga desisyon ito. Nya kay ang authority sa mga apostol mapanunod mo na sa ilang mga gitagaag authority through ordination kanang pagpandong sa kamot mao na nga klaro man na naman na sa mga obispong Katoliko kay makita man na sa history nga ang authority sa mga obispo naa gikan na sa mga apostol. Sumo na kinahanglan mo tuotag mga council. Mao na nga ang mga protestante ni tuo atong Council of Rome pagdeklara nga 27 books lang ang officially sa New Testament. Bisan ang Iglesia ni Kristo muuyo na kay kanang ilang Biblia ang gihawid-hawiran 27 books ra na. Nya kinsa may buot ana? Mga apostol, wala pa na buti sa mga apostol sa ilang panahon kay wala pa na nila mahuna-hunay. Kinsay nakahimo ana ang ila ng mga sumusunod sa authority. Pwede ba na? Pwede. Pero sa pamilya, ang dili mahimo sa amahan, mahimo sa anak. Di ba? O mao na ang wala mahimo sa mga apostol gihimo sa ilang mga sumusunod. Kana lang pagbutang og chapter og verse. Kinsa may gabuhat ana mga apostol dili oy, wa pay chapter og verse, wa pay numero. Chapter og verse ang scripture sa una panahon sa mga apostol. Kinsay gabutang mo na mo research tag history. Dili ka na magsilbi o di ta magtuon og history. Okay, makulangan man tong kahibaluan na. Di ba? Kining uban po, mahadlok og history kay inigbasa sa history, magpabor mas Katoliko, klaro man na, lang-alang. O go'y tinuod. Lang-alang o kanang inyo mo'y ibutang dito sa history. Nga klaro man na, tukod rag tao. Di ba? O nang dili gin mo history box, kay dili man gin mo pamatud-an ang inyong pundok nga tukod na ni Kristo. Pinaaging history. Nga, kana ra bang history diha no na mahibaw-an nato kung tinuod ba gyud na nga kanang inyong grupo gisugda ni Kristo. Ya, gisgutan gali po na sa Hub 8:8 sa Living Bible. So mao na. So baliko na to kanang mangutana ganig asa mabasa one Holy Catholic Apostolic Roman Church misnomer na dili na ang ipangutana tungod kay sa panahon sa Biblia sa tupaunang siglo, wala pa maasimbol ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sa ito pa kung mangutana ka, nagnaaba na sa Biblia, amamaliw ang utana. Nga mangutana man kag pulong nga pangitaon ni mas Biblia, nga wala pa man na mahimo, wala pa man na maasimbol
sa unang siglo. Di ba? Mauna nga kadtong INC nga mangutana ganiana o bisag unsang relihiyon na mangutana ganig. Asa mabasa One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa Biblia? Gusto man ng Biblia, di ba? Ang mga katapusang mga account di sa Biblia per century man na kanang sa Book of Acts or bisag kanang Revelation mga 90 to 100 AD sa to pa per century. Wala pa man maasimbol ng One Holy Catholic Apostolic Church as a description sa Iglesia ni Cristo nga tinuod. O, mauna nga, dili na angay pangitaon sa first century, kay wala pa man na maasimbol ni antong first century. So balikon ko, ako yun ang klaro na sa mga siipdi po nga naminaw, gamitan ninyo ni nga argumento. Nganong ipangutana man na nila sa mga dili katoliko, nga kahibaluman sila nga naasimbol na niadto lang First Vatican Council. Now, katong akong kauban nga may gamit atong paraphrasing nga naa ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church, nganong gibutang na dito sa iyang paraphrasing translation, kay nakahibalo naman siya, nga gibutangan na asimbol naman ni atong 1870 ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nya nganong giasimbol na? Tungod atong Jeremias 31:21 nga ang dalan nga mao si Kristo og iglesia kay lawas mandalan botangag mga marka o mga ilhanan o mga palatandaan unsay rason para di ta mapiki samaan ng kwarta nato butangana sa authority kinsa may authority sa kwarta sa Pilipinas Central Bank butangana sa Central Bank og mga description mga ilhanan sila ray makabutang dili kay bisan kinsa dili ko pwede makabutang og description anang kwarta kay di man ko Central Bank. Di ba? Oh, muna kanang ubang mga relihiyon po nga dili tukod ni Kristo, wala sila authority. Di na sila authority mag-describe. Pas anang mga relihiyon doon nga ilang hinganlan og MCGI. Or bisan gani kanang INC. Nganong sila may magbuot og description unsa itawag nga dili man na sila tukod ni Kristo. Wala man na sa taga-eg authority. Di ba? Oh. Oo na. Dayon, ug mangutana sila nganong dili man iglesia ni Kristo gigamit sa Katoliko. Nganong dili man iglesia sa Dios. Implied naman nga ang gitawag og One Holy Catholic Apostolic Roman Church ang iglesia ni Kristo ra mo pud. Di ba? So, mao na. Ug nganlan dahil sa laing description mawala na day ang iyang pagkasiya. Ako gitawag sa akong ginikanan, balik-balik ko na ako ni Silbert. Sa dihang gitawag kog Bobby as my nickname, nawala ba ang akong pagka-Silbert? Sa dihang gitawag kog Veritas, nawala ba akong pagka-Silbert? Dili uy. Ang Silbert gitawag mag-Bobby, gitawag po siya Veritas, dili na matulo ka tao, usara na ka tao. Gitawag lang sa laing-laing description. Di ba? Unya kay gipattern raman po na sa mga apostol sa Biblia, kay sa Biblia ang mga apostol dili raman kay usa ang ilang usaray katawagan sa iglesia. Kung basahon ng Biblia, lain-lain nilang tawag. Tawagon nila iglesia sa mga balaan. Unang Korinto 14:33 na apoy mabasa, si Pedro niingon siya nga chosen people o piniling katawhan. Napugali grupo ron nga gamiton po ng ngalan nila kanang piniling nasod. Chosen people, piniling katawhan. Di ba? Di na apoy makabasa og translation nga Assembly of God, ila po dahil ng gamiton. Na gani mabasa po nga gitawag og mga Kristiyano o Christians. Napoy mabasa nga iglesia sa Tesalonica kay naay mga converts por Tesalonica. Naay mabasa pod nga iglesias mga hintil kay naapoy mga hintil na kabig. So sa Biblia pa lang naanatay pattern, naanatay example nga ang iglesia diing gisugdan ni Kristo pwede tawagon sa lain-laing mga ngalan o description. Di ba? Oh, pero kinsa may makabutang gyud og official description, simpre katong naay authority. Di ba? Oh. Kay kanang description o pangalan ng iglesia ni Kristo, dili man na siya conciliar description. Kuha na siya mga pahayag lang na sa mga miyembro sa iglesia sama ni Pablo. Kay kana yung Roma 16:16 si Pablo may gasultiana. Oh. Then kana pong Book of Acts kinsa may nagsuwat ana. Kinsa may nagsulti ana. Gitawag og Church of God or kuan man na muna gitawag og
individual pronouncement nga ang nagpadayag sakop lang sa iglesia sama sa usa ka apostol. Pero kanang konsilyar sa to pa gipadayag pinagig meeting o council para sa tong Council of Jerusalem mo na gitawag nato konsilyar pronouncement. Oh. So kanang description o pangalan nga iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, dili na siya mugna, dili na siya gipadayag og council. Kuana na siya kanang gituog individual pronouncement. Nga lain-lain, iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, chosen people. Pero usaran na ka iglesia, ha? Okay, oh. Dayon, kay ang simbahan, hugpong man, grupo man, sa ato pa, sayro na to, unsa ang description nga konsilyar sa ato pa. Kanang description ba o katawagan sa iglesia nga gihiusahan yun. Kay kanang description gud nga iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, chosen people, ang uban nga may born again po, kay mga sakop ng nga tao na pag-usab, kay born of the above na, mao na. Kanang mga individual pronouncement na sa mga sakop. Pero kanang gitawag og conciliar pronouncement, sama atong deklarasyon sa Jerusalem, mo na hiniusa, mo na gitawag nato conciliar pronouncement. Now, sa unang council sa iglesia, wala pa sila gahisgot og official descriptive name. Nga kanang conciliar. Kaya kanang iglesia ni Kristo, iglesia sa Diyos, iglesia sa mga santos, naa sa Biblia, dili man na siya description nga gimugna og council. Kay sa Council of Jerusalem, maura man to'y nahimo sa mga apostol, Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem, wala pa sila naghisgot og official descriptive name sa church. Katong moingon sila, iglesia ni Kristo, iglesia sa Diyos, sa kunsarya, iglesia sa mga balaan, individual pronouncement rato sa mga sakop. Sakto gihapon. Kay kung maingon si Pablo, iglesia ni Kristo. Kung maingon siya, iglesia sa Diyos, puros man na sakto. Di ba? Oh. Pero usaran na ka iglesia, kay usaran man ka iglesia ang gitukod ni Kristo, pero gitawag lang nila sa lain-lain. Karon, ang punto na to, kanang description nga gihiusahan gyud sa iglesia, nga gimugna pinaagig council. So, dagan ta sa ubang mga council. Dili ta mangita dito sa Council of Jerusalem, kay sa Council of Jerusalem wala pa sila gahimo og descriptive name nga hiniusa o kanang gitawag nito konsilyar. Kay katong ilang gihisgutan sa Council of Jerusalem katura tong issue about hintil og kanang dili hintil nga about atong kinahanglan pa ba tulion ang mapasakop sa kaharian. Dili na nato nahisgutan basta lahi ilang gihisgutan sa Council of Jerusalem. Now karon, unsa man nga mga council nga gahisgot og description. Okay, kanang Catholic wala na nila meetingan kay kuan na maguna implied plus anang holy. Dili na i-pronounce og council nga tagsa-tagsaon kay klaro mo na sa Biblia si Pablo gahisgot nga iglesia sa mga balaan, unang Korinto 14:33. Then kanang Catholic pod si Bishop Ignatius, disciple of John, iyan na nang gisgutan nga ang iglesia ni Kristo gitawag niyang Catholic. Ang kining mga igling ni Manalo, kung tawgon kunog Catholic, mawala na kuno iyang pagka-iglesia ni Kristo, dili lagi na mao. Kay si Simon bitaw gitawag og kanang Pedro, usara man ka tao. Si Saul gitawag og Pablo, usara man ka tao, di man maduha. Ang iglesia ni Kristo pod kay gitawag man ni Obispo Ignacio og Katoliko, of course na sa gibasihan na. So kay gitawag magkatoliko ang iglesia nga gisugdan ni Kristo sa to pa usara pod. Kay ako si Silbert, gitawag kog Bobby as my nickname, gitawag kog Veritas as my radio call, di man ko tulo ka tao. Si Silbert, Bobby og Veritas usara ka tao. Di ba? Kay ang iglesia ni Kristo gitawag magkatoliko sa to pa usara na. Dayon kana pong description nga apostolic na deklara na singly sa Council of Nicaea. Kinahanglan mo tuo ta ana kay council good. Kung gitawag og hiniusang description nga gimugna niadtong Council of Nicaea 325 AD. Unya dili na siya kay kana nga pagdeklara valid na tungod kay ang iglesia na may authority sa binding and loosing ang inyong idili syuta idili sa langit yung itugot. Dayon katumanan po na sa giingon sa Jeremias 31:21 nga magbutang og mga ilhanan o description. Dayon kanang Roman na ato na nang nisgutan nganong gibutangan sang description nga Roman. Dayon
abot niya itong First Vatican Council, 1870, dito nag-i-assemble ang tibuok. Description. Balikon ako sa pag-ingon, nganong gihimo ng official description, conciliar kay giusahan sa iglesia, resulta pinaagig meeting, no? Nganong One Holy Catholic Apostolic Roman Church, nganong gikinahanglan yun na nga description, kay sama sa Central Bank, ang authority sa kwarta, magbutang man na sila ilhanan o description, unsa hinungdan para dili ta mapiki. Maupod ang mga obispo, kay sila may naay authority, sila pod mo imugbutang og description. Para nga, kung wala kanang imong grupo, bisan pagbutangan nagnimtag nga Iglesia ni Cristo o Iglesia sa Dios, wala gali na anang mga timailhan nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church, dili na mao ang matuod nga Iglesia ni Cristo. Kay pares anang kwarta. Kung na kay kwarta ron nga nainimtag nga 500 peso bill o 1,000 peso bill, kung wala na siya mga marka o mga timailhan nga gibutang sa Central Bank, piki gyud bisag sakto na ang kanang imong nimtag. Di ba? Maupod, kanang Iglesia ni Cristo nimo o Iglesia sa Dios ba, kung wala na atong mga timailhan nga gibutang sa mga naay authority, mga obispo, piki ng imong Iglesia ni Cristo, piki ng imong Iglesia sa Dios, kung wala na yung mga timailhan nga gibutang sa mga otorisado. Kinsa ang mga otorisado? Una, mga apostol. Ang ilang sumusunod mga obispo mao'y successor sa ilang katungdanan. Di ba? So, mauna. So, kanang pangalan ng Iglesia ni Cristo, dalan na siya. Kay ang Iglesia ni Cristo, dalan man na, kay lawas man na ni Cristo. Ya, butangan man kunog timailhan para dita mapiki. So, dili yun igo ng muingon lang kag Iglesia ni Cristo ni. Iglesia sa Diyos ni. Kay sa yun naman ang kopyahon. Mo man na hinungdan nga nung ang Central Bank mapugos yun butang og ilhanan kay mapiki man kag nimtag ra. Di ba? Kanang kwarta, di ba na ay muhimo og piki nga sakto nimtag, sakto pod og kanang color, di ba? 500 piso bill, 1,000 piso bill. Pero unsao man nimo pag-ila nga dili na piki, so pangitao nimo tong tan-aw nimo tong mga timailhan o mga description nga gibutang sa authority. Kinsa may authority sa kwarta nato sa Pilipinas? Central Bank. So, pangitao nato diha, kanang sa kwarta nimong gihawiran, 100 peso bill, wala o 1,000 peso bill, ayaw salig sa nimtag, kay naay gibutang sa mga authority nga timailhan, mga marka. Description. Kung wala gali ng mga description nga gibutang sa Central Bank, bisan pag sakto nag-nimtag, 100 peso bill, 1,000 peso bill, maupoy color, piki yun na, basta wala itong description. Maupo na, kanang Iglesia ni Cristo nimo, kanang Iglesia sa Diyos nimo, kinahanglan na anay mga description. Unsa man, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kanus na symbol, First Vatican Council. So dili, kanang mangutana gani umingon galing, asa man mabasa sa Biblia? Sayop na nga pangutana. Or misnomer, nga naman, kaysa panahon sa mga apostol, wala pa na ma-symbol. Nganong pangitaon man ang litrahan, wala pa na ma-symbol. Plus good anak, kini, pinaka-concrete example. Mangutaan ako, pangitaa sa Biblia, ang pulong God sa Hebrew Bible. Pangitaa. Pangitaa sa Hebrew Bible kanang pulong God. Di ka kabasa kaysa kanang God sa Hebrew, Elohim man. Di ka na mabasa ng God. Pangita sa Biblia nga Griego inoon or sa Hebrew mabasa. Pero mayroon kag pangita sa English nga Biblia, di ka makabasa ka sa English pero og Hebrew di ka kabasa. Pag-translate naman na. Mao na. So balikon ko sa pag-ingon. Naaga ni mangutana asa mabasa sa Biblia One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Misnomer. Question. Dili angay ipangutana nga no na asimbol na nga description awahin na First Vatican Council. So mao na nga after First Vatican Council 1870 ang mga libro
masulat na nila prasan ng New Book of Knowledge, Grolier, o unsa pa na International Encyclopedia. Nganong gibutang sa International Encyclopedia Roman Catholic Church ang Iglesia ni Cristo? Kay nahibaw naman nga gibutangan na siya description nga Roman Catholic Church. Wala lang gitibuok. Kay wa man na apil ang apostolic. Pero sa ubang mga libro ilang ibutang yun na. Di ba? Oh. Nya nga naman sa Grolier gibutang man dito Catholic. Kay kahibalo naman ang Grolier nga gihingan lang yung Catholic ang Iglesia ni Cristo. Sa International Encyclopedia nganong gibutang Roman Catholic Church bisan sa New Book of Knowledge. Kay ang gahimo sa New Book of Knowledge Katoliko magdili. Why kuha na makatoliko magdili. Why na question? Ang importante unsa ka tinuod. Nganong sakto man ang International Encyclopedia o Book of Knowledge nga gibutang dito Roman Catholic Church. Kay kahibalo naman sila sa Council of First Vatican Council 1870. Nga natuman sa Council First Vatican Council 1870 kadtong gisugo gimando sa Jeremias 31:21 nga ang dalan ang iglesia putangag mga description. Oh, di ba? Niadto lamang 1817 na a symbol kompleto ng conciliar descriptive name of the church. So after 1870, nauna day mga libro nga ilang iklaro ng mga description. Dili na nila ibutang ng Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Kay sabot-tabol naman na kay ang gihinganlan ng Roman Catholic Church o One Holy Catholic Apostolic Roman Church, mao man na ang Iglesia ni Cristo nga gisugdan yun tinuod ni Cristo. Ako yun ang klarohon. Iglesia ni Kristong tinuod nga gisugdan ni Cristo. Kay naa may magdala-dala ron sa ngalan ni Cristo nga dili si Cristo may gasugod. First anang Kapilix Manalo. Kana pong kang Eliseo Soriano, dalon po niya nangalang Iglesia sa Diyos kana sa Biblia. O bitaw dili magdaog ng mga grupuha o litra por litra kay parehas man mabasa. Di ba? Kita ba kang gadaog na silang duha? Nga, kanto mga mayang laki sa MCGI, di yun madala sa Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kanto po mga mayang laki po sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, po madala rito sa MCGI kay parehas mo silang style. Naman ba'y gibasihan? Ay, may mabasa. Puros na mabasa. Muna nga magbantay kita na may mga igsuon. Dili yung tatapalimbong anang maglaladalag ngalan. Oh, kanang ngalan, klaro man na nga dalan gina ng Iglesia sa Dios, Iglesia ni Cristo dalan gina. Pero naman ko'y giingon sa Biblia nga butang ilhanan sa mga authority. Dili pod bisan kinsa may makabutang kay sa kwarta bitaw nato Central Bank ra may makabutang og mga description. Sa iglesia pod dalan nga iglesia ang makabutang og description mga apostol pero wala naman to mga apostol. So, ang ilang mga sumusunod na may magbutang, valid gihapon kay ang authority sa mga apostol na aman sa mga obispo. Kay kung walay authority ang mga obispo, sa ato pa, invalid tong pagdeklara sa Council of Rome nga 27 books lang atong himuong officially sa New Testament. So, klaro na, kadtong moingon, kadtong mga nagtuo nga ang mga obispong Katoliko walay authority nga gikan sa mga apostol. Dapat dili mo mutuo nga ang official list sa New Testament 27 books lang. Ngano dili mo angay mutuo na kung nagtuo mo nga ang mga obispo walay authority? Kay ang mga obispong Katoliko may gaingon na ga-canonize. What's the meaning anang canonize? Pagdeklara officially. Pagdeklara. Lain po nang mag-canonize, magdeklara og kanang kinsay tinuod yun santos. Kanang gitawag og kanang public declaration, canonization magyapoy tawag na pag-canonize, pagdeklara. Oh. Pagdeklara ng 27 books sa New Testament nga mao na atong official list as Christian na nga basihan sa bag-ong kasabutan. Mga Catholic bishops mo'y gabuot ana, no? Asa sila gikag authority gikan sa mga apostol. Kung ang mga apostol naa sila authority pagbuot-buot sa Council of Jerusalem ug sa ilang desisyon approve sa langit, ang ila pong mga sumusunod na apoy authority sa pagbuot-buot. Di ba? Kay ang gawam sa presidente mapanunod mo na sa kinsay mosunod nga presidente. Unya kay ang authority sa mga apostol naaman sa mga obispo, so sila pod ang naay authority pagbuot-buot.
Tapos anang Sabat good? Nga ang fulfillment ana Sunday na. Mutuo ta ana kay gideklara na sa Council of Laodicea. Authoritative man tong Council of Laodicea. Kung ang mga Sabadista dili mutuo atong Council of Laodicea, inconsistent sila. Tingali ang ilang tuhuan katurang Council of Jerusalem. Dili sila mutuo atong Council of Laodicea nga parehas lang to Christian Council. Diba? O kana day mga authority nato sa palitan sa atong Pilipinas na mga congressman, mga sa panangda, mga senador. Ag imong tuhuan katulad day mga senador sa idang desisyon nila sa 1986 nga mapulihan man po na sila pag-abot sa mga tuig. The same authority nya karon mutuo ta kun sa mga deklarasyon na turon sa atong mga congressmen or mga senador o kun sa kay sila may authority nato, di ba? Po na. Ang kinsa may authority sa atong panahon ron, siyempre atong subayon sa history, kinsa mang grupuha, kinsa mang mga authorities nga ang ilang authority gikan sa mga apostol with evidence sa history, bishops of the Roman Catholic Church. So, ang mga buot-buot sa mga obispo mutuota. Officially ha, yung ko mo recommend anang unofficial. Kaya ang unofficial, dili gani official, posibleng ma-deklara ng asayop. Pero official na siya, but giayo na kanang tuon. Giayo na nagdebate. Kay madeklara na as official, mag-agi pa mga debate. Bisan diya sa Congress, sa Senado, kanang mga balaod nga ilang himuon, di na mahimo kung di na mag-agi mga debate. O bitaw ka ng isyu sa pagka-Diyos ni Kristo? Napildi na manggitaw ng dili Diyos si Kristo? Sige mangyapong itudloan ng uban? Diba? Di sila mo angkon silang kapilihan. Ang mulutaw, ang ilang kaugalingon may ilang gihimong Diyos. Kay ang gitagag authority ni Jesus Christ, gitagag authority sa Dios, iyang anak si Jesus Christ, iyang gitagaan pug authority ni Jesus Christ ang mga apostol, unya ang mga apostol gahatag authority pud sa mga obispo. So na authority ang mga bishops. So kay na may authority ang mga bishops, we have to obey sa mga official statement. Ano ako as a Christian, mutuo jud ko sa official nga mga declaration sa mga bishops. Kay sila ang gitagag authority ni Kristo pinaagi sa mga apostol. Kay ang mga apostol may ga-ordain nila sama ni Ignatius, ni Polycarp, ni Irenaeus, down to our present bishops. Di ba? So, maulo na. Dayon sa katapusan mo ingon ko. Nganong valid ang gihimo nga mga description sa mga obispo, One Holy Catholic Church, One Holy Catholic Apostolic Roman Church, itong First Vatican Council. Unang rason, mando na siya sa Biblia. Jeremias 31:21 nga ang dalan, isa may dalan na to si Kristo, ug ang iglesia, kilawas man, butangag mga description o mga timailhan. Kay dili igo ang nimtag nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Ngano? Kay sayon ra ng kopyahon. Kay pareha sa kwarta, sayon ra kopyahon ng 100 piso bill, sayon ra kopyahon ng nimtag o kanang numero. Pero kadtong mga description, mga timailhan, lisod to kopyahon. Karon pod kana pong description pod nga gibutang sa mga obispo, maunang napugos ang mga obispo sa Council of Trent, gibutangan og Roman, kay giawat man po ng Katolik, bisag mga Orthodox gani mo angkon po sila nga Katolik sila. Mga Protestant mo angkon po sila nga Katolik. Ug moingon po ang Katoliko nga Apostolik, ila po ng awaton. Moingon po sila nga Apostolik, may walang na mga gibutang di sa among description. Ug moingon po og sa pa na diha, One Holy Catholic Apostolico. Ang Roman kay mahadlok po sila makopya na. Munang wa gyud nila makopya sa to pa ang katapusang description nga gibutang sa mga obispo ni adtong Council of Trent 1546 maotoy lisod kopyaon. Kay dili man mabutang silang unahon, di man sila makumbinsido. Dili man sila mahigugma pagbutang ana nga description. Ngano? Kay ang ilang interpretation naman. Romano? Narabati mga manglulutos nga Romano sa unang mga pagano? Munang di sila ganahan ng Roman. Di ba? Munang wala gyoy rebuilde nga ni rebuilde sa Katoliko
nga gustong maawat anang description nga Roman. Wala. Ambot murag na ako inadunggan ron nga ambot og tinuod ba na nga na kunoy Roman Protestant. Ambot. Basta kay kanang Roman Catholic daghang dili maawat ana kay di man sila mahigugma ng Roman kay lainon man nila pagsabot so di sila makaawat ana. Unya nganong mutuo ta ana because gideklarar na og council nga valid council. Kay katong council sa mga obispo sa Council of Trent, sila man ang successor sa mga apostol through line of succession gikan sa apostol, so mutuo ta sa Council of Trent. So kung kay gibutang man na sa Council of Trent ng Roman, gidugang man na, mutuo ta na kay valid do nga council. Dayon, napod i-appeal na to. Pati mo ingon sila nga, tamaan na ng Biblia, pinadayag 22:19 ba na nga bawal lang magdugang out of context, no? Dili tanang aspeto, dili tanang butang dili pwede madugangan. Kay kana bitong kwarta sa bangko pwede mo nang dugangan, di ba? Ang atong kahibalo pwede mo nang dugangan, dili man na bawal. Oh, then kana mga balaod sa gobyerno pwede mo na dugangan, kana mga palisiya, kanang mga ecclesiastical law, kanang mga disciplinary law, kanang mga prayers na to, pwede na dugangan. Bisan mga prayers sa mga dili katoliko, kay wala man as Biblia sa pasiging gadugang. Kay depende sa mga hunaan sa pastor, di ba? Oh, dili na. Ang gipasabot nga dili dugangan diha ni Juan sa pinadayag, kanang iyang gisulat sa Revelation. Dili kay tanang di na lang kadugang og disciplinary law, di na lang plus ang galing pagbutang og chapter og verse dugang man na. Okay, wala man na butangi sa mga apostol silang panahon. Oh. So kanang pag-ingon nga dili magdugang sabto nato unsay gipasabot ni Juan nga dili dugangan. Ang gipasabot ni Juan nga dili dugangan kanang iyang gisulat sa Revelation. Wa man na dugangi sa Katoliko. So wala makabayulit ang Katoliko sa context ng gipasabot ni Juan. Kaya wala man na dugangig chapter ng Revelation sa Katoliko. Yan, kung mingan mo, nganong ka ng mga description ninyo, inyo man ang gipangdugangan, kaya wala man ang gibawal. Gani, gimando na sa Biblia. Jeremias 31:21 nga magbutang mog mga description, mga ilhanan. Oh. Di ba? Oh. Sumunay tubag kung gamito nila ng nganong gidugangan man ninyo kuan, kanang description nga Roman. Una, tubag, tungod kay wala gibawal lang pagbutang og description. Then ikaduha pod, ang gipasabot nga dili dugangan kadto man gisulat ni Juan. So kung ang uban pod mga apostol nga gasuwat diri sa Biblia, kung mo po ilang awaton si Juan nga dili nila padugangan o gituman man po nas Katoliko kay kanang basahon ni Pablo, basahon ni kisa po na Marcos ug tanan diha wala man na pangdugangis Katoliko bisan pagtanaw ng Biblia ang Katoliko, di ba? Pero kung unsay dili padugangan, dili po nato na dugangan. Basta nang napulo kasugo, di na pwede dugangan. Ug unsay naa diha sa atong Biblia maura na. Pero sa ubang mga butang, pwede ta kadugang. Kay wa man nagibawal. Nya laing pa pong punto kay ang simbahan naman siya authority. Ang tinuod nga simbahan naman siya authority sa pagdili og pagtugot. So, magamit na niya kanang pagdugang, magamit na niya sa mga butang nga pwede madugangan. Pero dili na niya magamit kung naay instruction nga dili padugangan plus atong giingon ni Juan. So mao na. So diri ra tataman, no? Ang uban nga wala ani sa sunod na pot, no? Kinapagali day tubagulo na kung lain diri, no? Okay. Sa sunod na lang kay nataas na kaini nga video. Okay. Hangtod sa sunod higayon. Kini si Veritas, usa ka Roman Catholic faith apologist o defender. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.